Good day everyone! Today, i-discuss natin ang tungkol sa PEMDAS. Ano ba ang ibig sabihin ng PEMDAS? Kaya, stay tuned! Bago natin i-discuss ang PEMDAS, balikan muna natin ang MDAS. So, MDAS stands for multiplication, division, addition, and subtraction. Ang ibig sabihin niyan, mauuna nating gawin ang multiplication or division bago mag-addition or subtraction. Sa equation na ito, ang mga operations na gagamitin ay multiplication at division. Tandaan, sa MDAS, ang step 1, multiply or divide. Kung magkatabi o magkasunod ang mga operations na multiplication at division sa equation, sinosolve natin ito from left to right. Kaya sa pagkakataong ito, uunahin natin ang 6 times 2. 6 times 2 ay 12 divided by 3. 12 divided by 3 is 4. Kaya ang sagot sa equation na ito ay 4. Susunod naman na halimbawa, 12 divided by 3 times 4 divided by 2. Again, step 1, multiply or divide. Kung magkakasunod sa operation or sa equation ang multiplication at division, sinosolve natin from left to right. Kaya dito, sa pagkakataong ito, mauuna ang 12 divided by 3. 12 divided by 3, 4. Times 4 ay 16. And then divide by 2. 16 divided by 2 ay 8. Kaya ang answer dito ay 8. Sa equation na ito, addition at subtraction lamang ang mga operations na gagamitin. Kung magkasunod sa equation ang addition at subtraction, sinosolve ito from left to right. Kaya mauuna ang 10 plus 2. 10 plus 2, 12. Minus 8. 12 minus 8 is 4. Kaya ang final answer is 4. Isa pang halimbawa. 10 minus 4 plus 4 plus 2. Again, addition or subtraction lamang ang nakikita natin sa equation na to. Kaya, isosolve din ito from left to right. 10 minus 4, 6 plus 4, 10 plus 2. 10 plus 2, 12. Kaya ang sagot sa equation na ito ay 12. Sa equation na ito, addition at multiplication ang mga operations na gagamitin. Step 1 ng MDAS ay multiply or divide. Kaya uunahin natin ang 2 times 5. 2 times 5 ay 10. Saka natin siya i-add sa 1. 1 plus 10 ay 11. Kaya ang answer dito ay 11. Sa panghalimbawa, dito naman mayroong subtraction at multiplication. Again, step 1, multiply or divide. Kaya 3 times 4 muna. 3 times 4 ay 12. And then, add or subtract. 12 minus 12 is 0. Kaya ang answer dito ay 0.
Dahil na-discuss na natin o nabalikan na natin ang MDAS, pwede na nating pag-aralan ang PEMDAS. Ang PEMDAS ay parang MDAS. Meron lamang na dagdag na dalawa. So, ang letter P stands for parenthesis or pwede ring grouping. So, ito pwede rin yung letter G. So, merong iba't ibang klase ng grouping symbols. Merong parenthesis, brackets, at saka braces. Ang ibig sabihin niyan, uunahin nating isolve yung mga equation o yung mga operation na nasa loob ng grouping symbol. So, halimbawa, 4 plus 2. Tapos, naka-group siya. And then, times 3. So, sabi natin sa MDAS, uunahin natin yung multiply. Kaya lang, dahil may parenthesis or mayroong dalawang parenthesis, uunahin natin yung 4 plus 2. Kasi ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin ng symbol na yan, kailangan siyang mauna. So, 4 plus 2 ay 6. Tsaka natin imumultiply sa 3. So, 6 times 3 ay 18. So, ang sagot dito ay 18. Next, step 2, exponent. Ang exponent, ganito naman ang itsura. Halimbawa, 5 to the second power or 5 raised to 2. Ang ibig sabihin niyan, yung 5, yung base number na 5 ay gagamitin natin ng dalawang beses as factor. So, ang ibig sabihin nito ay 5 times 5. 5 times 5 is 25. So, yung 5 to the second power ay equal sa 25. Hindi yan 5 times 2. Hindi yan 5 times 2. Ito ay mali. Mali yan. Sa panghalimbawa, 2 to the third power. Ang ibig sabihin nito, tatlong beses natin gagamitin ng 2 as a factor. 2 times 2 times 2. So, 2 times 2, 4 times 2 ay 8. So, yung 2 to the third power, ang katumbas nun ay 8. Pangatlo ay multiply or divide. O, alam nyo na to. Maaaring mauna ang divide o kaya ang multiply. Basta pag magkakatabi sila sa isang equation, sinusolve natin ito from left to right. So, from left to right. At panghuli ay add or subtract. So, ganun din. Kapag magkakatabi sa equation ang addition at subtraction, sinusolve din ito from left to right. So, left to right. So, ayan ngayon ang PEMDAS. Mamaya, meron tayong mga iba't ibang halimbawa para makita nyo kung paano natin isosolve ang mga equation gamit ang PEMDAS. So, unang halimbawa. So, again, uunahin natin ang parenthesis or grouping, and then exponent, multiply or divide, tapos addition or subtraction. So, dito, step 1, dahil may parenthesis or may parenthesis, uunahin natin yung 1 plus 2. Kasi ang ibig sabihin ng mga parenthesis, kailangan silang mauna. So, 1 plus 2 ay 3. And then, yung susunod, times 3. Dahil wala namang exponent, susunod na, step 3, multiply or divide. So, 3 times 3 ay 9. So, ang answer dito, ang final answer dyan ay 9. So, isa pang example, dito naman, meron ulit tayong parenthesis. Yun ang unang step. So, 12 minus 3 muna kasi merong parenthesis. So, 12 minus 3 ay 9. And then, wala ring exponent. So, step 3, multiply or divide. Walang multiply, so divide tayo. 9 divided by 3. 9 divided by 3 ay 3. So, the final answer in here is 3. So, ayan. So, another example. Sa equation na to, meron ulit tayong parenthesis.
Yun ang unang step. So, ibig sabihin, uunahin natin yung 5 minus 2 plus 6. So, again, sabi natin, kapag addition at subtraction ang magkasunod sa equation, kailangan itong isolve from left to right. Uunahin natin ang 5 minus 2. 5 minus 2 ay 3, sunod yung plus 6. 3 plus 6 ay 9. Dahil na-solve na natin yung nasa loob ng parenthesis, saka natin siya i-multiply sa 3. So, 3 times 9. 3 times 9 ay 27. So, ang answer dito ay 27. Isa pang halimbawa, meron na tayo ngayong exponent. Pero ang uunahin natin ay yung pa ring nasa loob ng parentheses o ng grouping. So, sa loob ng parentheses, merong 3 plus 9 divided by 3. Ang sabi natin, mauuna ang divide kesa sa add. So, uunahin natin yung 9 divided by 3 sa loob ng parentheses. 9 divided by 3 is 3. Tsaka natin siya i-add sa 3. 3 plus 3 ay 6. So, ang sagot doon sa nasa loob ng equation ay 6. Tapos na tayo sa parentheses. Susunod, may exponent ba? Meron. So, ang exponent natin ay 3 to the second power. Ang ibig sabihin nito ay yung 3 ay dalawang beses natin gagamitin as factor. So, 3 times 3 ay 9. So, may sagot na tayo sa 3 to the second power. Ang naiwan na operation ay multiply. Kaya magiging 9 times 6. 9 times 6 ay 54. Kaya ang sagot natin dito sa equation na ito ay 54. So, dito makikita nyo, meron na siyang dalawang grouping symbols. Meron tayong parentheses at saka meron tayong brackets. So, ang kailangan natin unahin pag ganito, yung nasa pinaka-loob, yung innermost. So, kung mapapansin nyo, yung parentheses ay nasa loob siya ng bracket. So, ang uunahin natin yung operation na nasa loob ng parentheses. So, mauuna yung 12 minus 2 plus 6. So, magkakatabi yung addition at saka yung subtraction. So, isosolve ulit ito from left to right. So, 12 minus 2 muna. 12 minus 2 is 10 plus 6. So, 10 plus 6 ay 16. So, yung nasa loob ng parentheses, ang sagot dyan ay 16. So, lalabas na ngayon tayo ng parentheses. Ang susunod ay yung times 2. So, yung 2 times 16, so 2 times 16 is 32. So, meron na tayong sagot doon sa brackets. Lalabas na ngayon tayo ng brackets. So, ang natitirang operation, ang natitira dyan ay yung 32, isusubtract natin sa 40. So, 40 minus 32 is 8. So, ang final answer dito ay 8. Mukha lang siyang mahirap, pero basta ang iisipin nyo ay ang isosolve na una ay yung nasa innermost, yung pinakaloob. So, next naman is this one. So, kung makapapansin nyo, meron ulit tayong parentheses and then yung bracket. So, again, step 1 is parentheses or the grouping. So, yung uunahin is always the innermost. So, ang innermost dito is yung nasa loob ng parentheses. So, meron tayong 2 to the 4th power divided by 8. So, bago tayo mag-divide, sabi dito, before dividing, kailangan gawin muna natin yung may exponent. So,
So, ito muna tayo, yung 2 to the fourth power. Ang ibig sabihin ng 2 to the fourth power is not 2 times 4. Hindi yan 2 times 4. Mali yun. So, ang ibig sabihin nito ay 2 times 2. Yung 2, apat na beses natin gagawing factor. 2 times 2 times 2 times 2. So, 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2 ay 16. So, ang equal niyan, ang katumbas ng 2 to the fourth power, 2 to the fourth power is equal to 16. So, na-solve na natin to. Ang naiiwan ay divided by 8. So, divided by 8. 16 divided by 8 is 2. So, na-solve na natin yung nasa loob ng parentheses. And then, lalabas na tayo ng parentheses, dun tayo sa bracket, plus 9. Plus 9. 2 plus 9 is 11. So, na-solve na natin ito. Kasama yung plus 9. Lalabas na tayo ng bracket. Merong natirang minus 10. Minus 10. So, 11 minus 10 is 1. So, ang answer dito sa equation na to is, ang final answer is 1. So, yun. Ganun lang siya kadali. So, huling dalawang examples. So, in this case, meron tayong 2 groups. So, meron tayong 40 plus 10 at saka 5 times 2. So, kahit anong unahin nyo dyan, pwedeng 40 plus 10 muna o kaya 5 times 2. So, kung unahin natin yung 40 plus 10, it's 50. And then, in-next natin yung 5 times 2, 10. So, pwede din naman 5 times 2 muna, tapos 40 plus 10. Okay lang yon. So, next ay, ang naiwan is yung multiply. Wala tayong exponent, so mag-proceed tayo sa multiply or divide. So, ang naiwan na lang ay multiply. So, 50 times 10. 50 times 10 is 500. So, the final answer in here is 500. Last example. Sa equation na to, meron ulit tayong parentheses and then merong bracket. Again, ang uunahin natin ay yung innermost. So, ang innermost ay yung 6 divided by 3. 6 divided by 3 is 2. Pagkatapos natin sa parentheses, lalabas tayo ng parentheses, merong plus 5. So, plus 5. 2 plus 5 is 7. So, wala na tayong naiwan na operation doon sa loob ng brackets. Lalabas tayo ng brackets, merong plus 9. Plus 9. 7 plus 9 is 16. So, ang answer in here is 16. So, ayan. So, ganyan lang siya kadali. And then, sa susunod na video, makikita nyo or gagamitin natin yung PEMDAS sa pag-solve ng word problems. So, abangan nyo yung susunod na video. So, thank you for watching!